Makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Purihin ang Diyos. Amen. Kahit na po na may mga banta ng smog o ng bug, no, ay hindi ito napahadlang sa marami sapagkat nandito tayo para paglingkuran ang Diyos. Amen po ba? Hindi tayo nagpupunta dahil may mga okasyon, may mga selebrasyon, kaya tayo nagtitipon dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya kamayan mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, congratulations. Dahil nandito ka ngayon para paglingkuran ang ating Diyos. Ang isi-share ko sa inyo ay isa sa mga naging devotion ko na talata sa Bible na kung saan ito ay naging buhay na salita sa puso ko. Nung mabasa ko ito in one of my devotions, nangusap siya sa akin hanggang sa ito ay naakay ako na gawing isang sermon na maipangaral sa bawat isa sa inyo. At ang ating pag-aaralan ay makikita natin sa Mateo 15, talatang 21 hanggang talatang 28. Sa Mabuting Balita, Biblia, Matthew chapter 15, verse 21 to 28. Basahin ho natin ang talatang iyan. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit sumagot si Jesus. Lumapit ang kanya mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin nga po niyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Next slide. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihingi mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa natin ng kanyang mga salita. Mula dito sa ating binasa, ang topic na ating tatalakayin ngayon is the great kind of faith. Ang uri ng malaki o matibay, matatag na pananampalataya. The great kind of faith. Ano yung uring ito na great na sinasabing grabe, matindi ang iyong pananampalataya? Ito po ang dapat na uri ng faith na taglay ng bawat isa sa atin. Ilang sa inyo rito gusto nyong maranasan ng instant healing? Alam naman niyo ibig sabihin ng instant, di ba? Gusto ba ninyo pag makakain agad kayo ng mami? Di ba? Hindi na kinakailangan pa lalagyan nyo ng maghiwa ka ng sibuyas, bawang, ano pa ba ang hinihiwa doon sa mami? Tapos, lalagay ka ng mga sahog na gulay, may nabibiling instant mami. Di ba? Painit mo lang for 3 minutes, may mami ka na. Yung iba naman, bibilin mo na ready now, lagyan mo lang ng tubig na mainit, okay na. Di ba? Meron ding instant chocolate, instant milk. Di ba? So, mabilisan. Instant coffee. Mabilisan siya. Dito, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kung gusto natin na mabilisan na tugon ng Diyos, mabilisang pagpapala ng Panginoon sa buhay natin, magtaglay tayo nitong
ganitong uri na kalaking pananampalataya. Sapagkat doon sa dulo, sa verse 28, pakita natin yung dulo, yung verse 28, sinabi ni Jesus doon sa babae, ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Sa English, woman, great is your faith. At ano ang sabi ni Jesus? Mangyayari ang hinihiling mo. At noon day, gumaling ang kanya anak. Yung sabing noon day, ibig sabihin, instantly, her daughter is healed. Amen? Instantly. So may mga bagay na minsan, hindi tayo makapaghintay, di po ba? Ng pagtugon ng Diyos sa mga bagay na gusto natin. Gusto natin, nariyan agad. Kaya lang may requirement. Kung gusto mo ng instant miracle sa buhay mo, wala kang trabaho, bigla ka magkaroon ng trabaho. Wala kang girlfriend, bigla nagkaroon ka ng girlfriend. Wala kang boyfriend, bigla ka nagkaroon ng boyfriend. Biglang yaman, ang hirap ng buhay mo, biglang yaman ka. Alam nyo kung gusto ninyo ng instant, magkaroon tayo ng ganitong uri ng pananampalatayang katulad ng sa babae. Kasi may mga tao na nagtatrabaho, it takes 10 to 20 years bago umunlad ang buhay nila. But you can experience instant na pag-unlad ng buhay in just one day lang. Kayang-kayang gawin ng Lord yun. Hindi na kailangan mag-20 years ka pang magsumikap para umunlad ang buhay mo. Instant millionaire ka kaagad. Kayang gawin ng Lord yun kahit isang araw lang. Kaya lang, nangangailangan ng uri ng faith. Ano yon? Great faith. Kailangan magtaglay ka ng ganitong uri ng pananampalataya. At ano ba ang uring ito ng pananampalatayang taglay ng isang babae? Simulan natin sa verse 21. Nang sa gayon ay lubos nating maintindihan itong ating tinatalakay. Ang sabi ng verse 21, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Saan umalis si Jesus? Kailangan, pagka binasa niyo ang verse 21, i-consider mo yung mga nangauna pang mga verses para matrace mo, saan ba nanggaling muna si Jesus bago pumunta sa lupain na malapit sa Tiro at Sidon. Babalikan mo yung Matthew chapter 14. Dahil bago ang Matthew 15 ay Mateo 14. Ang galing, sabi mo, ang galing mo. Before 15, 14 ang husay mo. Amen? Alam mo na agad, before 15, may 14. Sa verse 34 kasi ng Mateo 14, bago mag-Matthew 15 verse 1, ang sabi sila Jesus, kasama ang mga alagad, ay nakatawid na sila sa isang lake at dumating sila sa bayan ng Gennesaret. So, ibig sabihin, mula sa Gennesaret, ano ba ibig sabihin ng Gennesaret? Ang Gennesaret, yan po ay tinatawag na lawa ng Galilea. Lake of Galilee o Sea of Galilee. At yung Gennesaret ay isang maliit na bayan dito sa Sea of Galilee, sa western portion ng Sea of Galilee. Kung tumitingin ka sa mapa, sa bahaging kaliwa, yan ang west. Sa gawing kanan, east. Gawing taas, north. Gawing baba ay south. Yan. No? So, nasa gawing kaliwa. Kung nakatingin ka sa mapa, dito po sa lawa ng Galilea. Doon sa Gennesaret. Ang sabi, nagpunta si Jesus sa lugar ng Tiro at Sidon. Ngayon, ang Tiro at Sidon, ito ang modern day Lebanon. Yung modern day Lebanon. Nasa hilagang bahagi yan ng mapa ng Israel. Ang Israel ng panahong yun ay nahati sa 3 region. Parang Pilipinas. Di ba? Nahati sa 3 region ang Pilipinas. Ano yung unang region? Luzon. Ano yung ikalawa? Ikatlo? Kamuyan mo din katabi mo. Ang galing mo.
Ang talino mo pala saan yan? Anong sabi ka? Science ba yan? Sa history o kaya saan pa ba yan? Yun, sa araling panlipunan, sa social studies sa English. Okay? Ayan. Ngayon, ganito rin sa bansang Israel nung panahong yun. Nahati sa 3 region. Una, yung parang Luzon niya, sa bahagi ng Hilaga. Kasi pag sinabing north, ay Hilaga sa Tagalog. Bahagi ng taas, yun ay Galilee. Region of Galilee. Ang nasa gitna ay parang Bisaya sa atin. Nung panahong yun, ang nasa gitna ay lugar ng Samaria. At yung nasa south, nasa gawing baba, sa atin ay Mindanao, pero sa kanila ay Judea. So 3 region na hati noon ang map of Israel. Ang nasa taas ay Galilee o Galilea, nasa gitna ay Samaria, at nasa ilalim ay ang Judea. Ayan. Ngayon, yun pong Tiro at Sidon ay nasa gawing taas pa po ng Galilea. Ayon po, kung atin pong pag-aaralan ang mapa, ay mula doon sa Genesaret, si Jesus ay nagpunta sa lugar na malapit sa siyudad ng Tiro at Sidon. Ang Tiro at Sidon ay hindi po magkalapit na bayan. Magkalayo po sila. Magkaduktong lang po sila, pero malayo din po sila. So, ibig sabihin, sa vicinity ng Tiro at Sidon, sa Lebanon, doon nagpunta si Jesus. Alam nyo, ang layo ay 50 miles. O equivalent sa mahigit 80 kilometers. Noong ba yun, may sasakyan na ba? May mga bus na ba sinasakyan ng panahong yon? Wala po. Pwedeng kamelyo o donkey ang sinasakyan. At kadalasan, by foot, lakad lang po. Si Jesus, lumakad ng mahigit 80 kilometro para makarating dyan na sa lugar na malapit sa Tiro at Sidon. At yung lakarin po yan, bulubundukin din po yan. So, ang hirap maglakbay. So, si Jesus, bagamat mahirap maglakbay, pero pumunta siya sa lugar na iyon. Dahil lamang sa isang babae na nangangailangan ng tulong. Sapagkat, ang sabi ng verse 22, isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw. So, merong nakakilala kay Jesus. Sa dami ng populasyon doon sa lugar na malapit sa Tiro at Sidon, ito po ay lugar ng Lebanon ngayon, may isang nakakilala sa kanya. At ang sabi sa kanya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. So dito po, ipinapakilala sa atin, una sa lahat, ano ba ang katangian ng mayroong malaki na pananampalataya sa Diyos? Una pong katangian ng isang taong may malaking pananampalataya o pananalig sa Diyos, pag may problema ka, hindi ka agad tumatakbo sa tao, kundi kay Jesus. Pag may problem ka, wag mong iisipin agad, si tatay. Tay, tulungan mo ako. Si nanay. O si boyfriend, lapitan ko. Si girlfriend ko, girlfriend, tulungan mo ako. No. Ang una agad sasagay sa isipan mo, pag meron kang problema, kay Jesus. Tatawag ka agad, Jesus! Amen po ba? Yan po ay isang katangian ng isang tao ay may malaking pananalig sa Diyos. When it comes to facing problems in life, the first thing na sasagi agad sa isip mo kung sinong una mong tatakbuhan ay si Jesus. Itong babaeng ito, nakatira siya doon sa malayong lugar na malapit sa Tiro at Sidon.
ang babaeng ito ay lumaki na may ibang paniniwala at pananampalataya. Pag pinag-aralan nyo ang background ng Tiro o Tyre sa English at Sidon sa English o Sidon, ang Tyre ay isang lugar noong panahon ni Isaias na kung saan ay may nagaharing isang hari na katulad ni Satanas. Kinikilala noong panahong yun na ang Tyre o lupain ng Tyre ay teritoryo ni Satan. Kasi si Satan ay dinescribe as King of Tyre. Dahil yung katangian ng hari ng panahon ni Propeta Isaias ay katangiang taglay ni Satanas. At hindi lamang yun. Yung lupain ng Sidon o Sidon sa Tagalog ay ito'y sentro ng pagsamba kay Baal. Kung naalala nyo si Queen Jezebel, na naging queen o reyna sa Israel nang mapangasawa ng hari ng Israel na ang pangalan ay si Ahab. At ang sabi itong si Queen Jezebel na isang Sidonian, isang prinsesa na kung saan ay ang Sidon ay lugar o ito po ay sentro ng pagsamba kay Baal. Si Baal po ay personification ni Satan. Ang itsura ni Baal, ito po'y itsura ng isang isda, pero ang katawan ay tao. Okay? Para po bang syokoy. Okay? Parang syokoy. Tignan mo katabi mo. Hindi ko sinasabing mukhang syokoy yung katabi mong yan. Okay? No? Ganun po ang itsura ni Baal. So, sa makatuwid, kapatid, ang babaeng ito ay lumaki na may ibang paniniwala. Isa siyang mapagsamba sa mga foreign gods. Pero, isa sa nakapagtataka ay nang mabalitaan niyang si Jesus ay nandoon mismo sa kanilang lugar, meron siyang mabigat na problema. At insigida nang malaman niya nandun si Jesus, siya po ay lumapit sa kinaroroonan ni Jesus. At sumisigaw siya. At ano ang itinawag niya kay Jesus? Nakakabigla. Sa aking devotion, nang mabasa ko yan, nasyak ako, kapatid. Bakit? Kasi sabi nung babae na lumaki sa pagsamba kay Baal, lumaki sa pagsamba kay Satanas, ay Panginoon, sabi niya kay Jesus, Panginoon, anak ni David. Sa mga nagbabasa, kung wala kayong background knowledge ng word na Lord and Son of David, baliwala lang sa'yo yun. Walang dating yun. Parang dinaanan mo lang. Para kang nagbasa ng Liwayway magazine, para kang nagbasa ng Aliwan comics, dinaanan mo lang. Walang dating. Pero sa isang taong may knowledge about the background of the word Lord at yung background ng salitang Son of David, iba ang dating nun. Kasi bakit po kamo? Dahil ang salitang Lord, mga kapatid, ito po ay salita na idinikit sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil dun pa lamang nang si Yesu Kristo ay isinilang sa isang pasabsaban. Di ba maraming mga nag-aalaga ng hayop ang nasa labas ng bukid. Biglang lumitaw ang mga anghel at sabi nila, narito, isinilang ang Kristo, ang Panginoon. Makikita niyo siya na siya ay nababalutan ng lampin, di ba? At nakahiga sa isang sabsaban. So, yung salitang Lord na yun, kapatid, ay hindi simple. Dahil yun yung salitang tumutukoy kay Yahweh. Ito'y tumutukoy sa Diyos. Pag sinabing Lord, Panginoon, Diyos ang kahulugan po nun. Tinawag ng babaeng ito si Jesus na Panginoon. Parang nakakasyak. At hindi lamang yun. Tinawag niya si Jesus, anak ni David. Sa English ay Son of David. Ang salitang Son of David, pag isa kang Hudyo, very, very familiar sa iyo ang wikang Son of David. Bakit tinawag
ang Son of David dahil yun ay propesiya sa matandang tipan na merong lilitaw na tagapagligtas na Christ o na Messiah mula sa angkan ni David. Yan po mababasa ninyo sa unang Kronika, Kabanata 17, na inihayag ng propeta Nathan na ang sabi, isa sa magiging anak mo ang lilitaw sa iyo na magkakaroon ng isang kaharian at ang kanyang kaharian ay mapapasawalang hanggan. Ang kanyang kingdom is forever. At sino yun? Hindi tumutukoy kay Haring Solomon. Hindi tumutukoy sa sino man na tao. Ito'y tumutukoy kay Jesus Christ bilang Messiah, bilang tagapagligtas. At sinabi nung babae, Panginoon, anak ni David. Saan natutunan kaya ng babaeng ito na si Jesus ang hinihintay na Messiah o tagapagligtas? Pinaniwalaan niya kung sino si Jesus. Isa siyang hentil, isang Kananeya, isang sinumpa dahil buhat siya sa lahi ng mga Sidonians at ng mga Tyronians. Doon siya galing mga taong sinumpa, mga alipin ni Satanas, mga kampo ni Satanas ang pinanggalingan ng babae, and yet, she was able to believe about Jesus, that Jesus is Lord and Jesus is the Messiah or the Christ. At ipinapakilala lang po sa atin, mga minamahal dito. Pinuntahan niya si Jesus dahil alam niya ito ang makapagliligtas sa kanyang problema. Kasi yung Son of David, meaning Messiah or Christ or the Savior. Pag sinabing tagapagligtas, hindi lamang makapagliligtas ng kaluluwa mo mula sa impyerno at dadaling ka sa langit. Pag sinabing tagapagligtas, lahat ng aspeto ng buhay, iingatan ka sa kapahamakan, iingatan ka kapatid sa sakit at karamdaman, iingatan ka sa kaguluhan, iingatan ka sa lahat ng mga tukso, iingatan ka sa lahat ng panganib sa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin ng Messiah o ng Christ. At yan mga minamahal, yan po mga minamahal, ang siya nga pong description ibinigay nung babae. You are the Lord. Yung salitang Lord, ano ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 12 verse 3? Walang taong sino bang pwedeng magsabi kay Jesus na Panginoon, kundi sa pamagitan lamang ng Holy Spirit. You cannot address Jesus as Lord kung wala kang Holy Spirit. So sa makatuwid, yung babae, bakit niya nasabing, Lord Jesus? Meron siyang Holy Spirit. Nagkaroon siya ng Holy Spirit, samantalang siya'y mula sa kampo ni Satanas. Siya'y isang mananamba ni Baal. Paano nagkaroon siya ng Holy Spirit? Kasi nang siya'y nanalig kay Jesus. Hindi pa niya na-encounter si Jesus na nakita face to face. Wala pa. This was the first time that he encountered Jesus face to face. Sa kanya lang, nalaman niya sa sarili niya, si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang tagapagligtas. She believed and she was saved. Naniwala siya at naligtas po siya. Nagkaroon siya ng Holy Spirit. Kasi hindi ka makapagsasabing si Jesus ay Panginoon kung wala ang Holy Spirit sa iyo. At ano ang sabi ng Roma 10 pala, talatang 9, kung ipapahayag mo, si Jesus ay Panginoon, ay maliligtas ka. Amen po ba? So, itong babaeng ito ay nagpahayag na si Jesus ay Panginoon. Panginoon ng kanyang buhay. At tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya dito ipinakilala sa atin, una, pag may problema ka, kanino ka unang tatakbo? Kay Jesus. Bakit? Siya ang iyong Panginoon
at siya ang tagapagligtas ng buhay mo. Anong sabi sa awit? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. In whom shall I be afraid? Amen po ba? Si Lord, yun! Maaring nabasa yun ng babae. Yang sineshare ko na yan ay natanggap ko sa devotion sa Panginoon. Napaka-importante po nito. Itong ating pinag-aaralang talata sapagkat ipinapakilala sa atin sa oras ng kagipitan, wala tayong pwedeng sandigan ng problema, wala tayong pwedeng kapitan sa anumang pagsubok dumadaan sa atin, kundi ang ating Panginoong at tagapagligtas na si Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang babaeng ito, kapatid, naniwala siya kay Jesus. At yung ikalawang katangian ng taong mayroong great faith ay naniniwala si Jesus ay Panginoon at si Jesus ang tagapagligtas ng kanyang buhay. Di ba? Kasi yung una, ang sabi ay lumapit siya kay Jesus na sumisigaw. May problema siya. Di ba sinabi sa kanya ni Jesus, great is your faith. Di ba sabi sa kanya? At ano ang katangian ng isang tao na mayroong great faith? Anong katangian? Pag may problema, lumalapit kay Jesus agad. Si Jesus agad. Paggising mo, umaga ng linggo, may problema ka kaagad na nalaman. Anong gagawin mo? Pupunta ka sa church. Hindi ka pumunta sa church dahil may problema ka. Ang sarap ingud-ngud ang mukha mo sa pader. Kung ganyan ang iyong kapatid katuwiran. Hindi ako makakapunta ngayon. Hindi ako makakasamba sa Diyos. Bakit? Ang dami kong problema. Nang ka nagkakamali. Dahil dito mo dapat ipapakilala na tunay na meron kang napakalaking pananampalataya na sa gitna ng problema mo sa buhay, ang dami mong pangangailangan, wala kang pera, wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, nakipag-break sa'yo ang mahal mo, at ang mabigat mong problema, hindi ka mahal ng mahal mo. Naku po, kapatid. Magiging dahilan ba yon para hindi ka pumunta sa gawain ng Diyos? Hindi po, dahil kung meron kang napakalaking pananampalataya, lalapit ka kay Jesus. Pag nakita ka ng lumalabas ng bahay, o saan ka pupunta? Sasamba sa Panginoon. Ang dami mong problema ha. Dito nga papakita ko sa iyo, malaki ang aking pagtitiwala at my faith ko kay Lord. Pupunta ako para ibahagi ko ang mga problema ko sa Kanya. Kaya pag uwi mo, pumasok ka sa simbahan, sambakol ang mukha mo, hindi ka makangiti, lalabas ka, ngawit na yung iyong mga pisngi sa kangingiti. Amen? Amen po ba? Sino dito ang pumasok dito na parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa? Sabi, parang dala-dala mo yung bigat ng problema. Pero ngayon, nararamdaman mo, gumagaang na ang dala-dala mong problema. You know, great faith yan. Sino sa atin dito ang walang problema? Taas ang kamay. Kung may isa nagtaas, ito lang ang masasabi ko, sana all. Amen. Pero lahat tayo dumadaan sa problema. Ako rin, meron akong personal na binabaka. Nung malaman ko kahapon doon sa aking profesor na kung saan ay napakatindi pala ng aking reporting na gagawin. Hindi ko alam kung anong magagawin ko dito. Kasi nagtetake ako ng Doctor of Ministry. Ako, bigat ka ako nitong aking assignment na ito. Doon pa lamang on the way from Pangasinan, may kinasal ako sa Pangasinan kahapon. On the way pa lang dito, parang nagugulmihan na ako. Kako, Panginoon, tulungan mo po ako. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. At salamat sa Diyos, sapagkat nakatulog ako ng mahimbing.
Pagising ko sa umaga, nakalimutan ko, may problema ko. Ngayon ko lang naalala, nagpipits ako, para na-share ko sa inyo, may problema nga pala ako. Kasi kanina wala na ako naalalang problema. Bakit? Dahil na ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon. Amen? Ibinibigay natin sa Kanya yung ating mga problema. Alin, kung ako ay hindi nagtitiwala sa Panginoon, hindi ako makakapag-pierce ngayon. Utusan ko siguro si Pastor Jace o si Pastora Isabel. Kayo na lang muna. Bakit? Di ka makapangaral. May problema ako eh. Dami-dami kong assignment. May research work pa ako. Action research ang tawag. Hindi lang research, action research. Kailangan pumunta ako sa ibang lugar para mag-research, mag-interview ng mga tao para makagawa ko ng isang report na gagawin ko sa aming klase. Hindi ba? Buti ko wala akong ginagawa. Matulog at kumain lang ginagawa ko. Walang problema yon. Di ba? Kaso may mga ginagawa pa ako. Pero salamat sa Diyos. Katulad kita, ang mga problema ay ibinibigay sa kamay ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! At ang ikalawa, nang tawagin niya si Jesus na Panginoon at anak ni David, yun po kapatid, ang ikalawang description na ang isang tao ay may napakalaking pananampalataya. Yung kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kilala mo ba kung sino si Jesus sa buhay mo? Sino siya? Sino siya? Savior. Sino pa? Ano pa? Pagkakilala mo? Lord. Amen po ba? Yun. Kung yun ang pagkakilala mo kay Jesus, malaki ang iyong pananampalataya. Kasi dito, yung babae, di ba, nasabihan siya eh, Woman, great is your faith. But ano ba yung faith niya? Pag may problema, kanino lalapit? Jesus. At anong pagkakilala niya kay Jesus? Lord and Savior. Kamayan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, ang laki pala ng faith mo. Hallelujah. Di ba? At dito, may problema. Ano ang problema ng babae? Ang anak niya ay pinahihirapan ng masamang espiritu. Ayan. Sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. So yung demonyo nagbibigay ng sakit at karamdaman dun sa anak niyang babae. Next slide natin. Anong ginawa ni Jesus? Hindi sumagot si Jesus. Jesus did not answer. He remained quiet. He remained silent. Tapos, hindi lang tumahimik si Jesus. Pati ang alagad naman, nag-ingay. Anong sabi ng mga alagad? Sinabi nila kay Jesus, paalisin nga po ninyo ang babaeng yan. Napakaingay at sunod ng sunod sa atin. Anong ibig sabihin yan? Na ikatlong katangian ng isang taong may great faith. Alam niyo, isang taong may great faith, ito ang ikatlong katangian. Katulad mo, makulit. Bakit? Hindi tumagon si Jesus, walang sinasagot si Jesus sa kanya. At yung mga alagad naman, pinapaalis. Alisin ng babaeng yan. Ano sabi ba ng babae? O sige, kung ayaw, di okay na lang, uwi na ako. Hindi. Ang sabi, ang ingay-ingay, Jesus! Jesus, tulungan mo ako! Tumahimik ka! Lalong sumisigaw yung babae. At isa pa sa ikinakukulit ng babae, sunod ng sunod. Hindi tumitigil yung babae. Kung saan man, magdalakad sila Jesus, sunod ng sunod yung babae. Hindi sila hinihiwalayan. Ganun pala ang katangian ng isang taong may malaking pananampalataya.
Pag hindi tunugon ni Jesus ang prayer mo, hindi yung magbumukbuk ka na lang, ano nangyari? Wala nangyayari, di tinutugon ni Lord. Hindi ganun. Dapat, kapatid, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakakamit yung nais mo buhat sa Panginoon. Laman ka pa rin ng prayer meeting. At tatanungin ka, gahanap kami ng answered prayer dito. Sister Geraldine, baka may answered prayer ka na? Wala pa po. Ilang taon mo na bang hinihiling yung request mo na yan? Maglilimang taon na po. Pero bakit ka nasa prayer meeting? Hindi po ako titigil sa pagtawag sa Diyos hanggat hindi ko nakakamit ang aking hinihingi. Yan ay isang pagpapakita na ang isang tao ay may malaking pananampalataya sa Diyos. Hindi tumitigil. Amen. Hindi yung, bakit hindi ka na dumadalo ngayon? But nag-a-absent ka na sa prayer meeting, Maika? Dati present ka. Minsan ang sagot, kasi po, hindi tinutugon ni Lord ang hinili ko sa Kanya. Kaya hindi na ako dumadalo ng prayer meeting. Ang dami kong hinihingi, walang kasagutan. Hindi ganyan ang sagot ng isang taong may malaking pananampalataya. Amen po ba? Kahit nakikita mo walang answered sa prayer mo at kabaligtaran pa nangyayari. Sa halip na umayos ang buhay mo, napapalala. Ba't ganun? Pero hindi yun hadlang para hindi ka dumulog sa Diyos. Nandiyan ka pa rin sa prayer, umiiyak ka pa rin, sunod ka ng sunod sa Panginoon, tawag ka ng tawag kay Lord, kasi ikaw ay hindi papayag na hindi mo makamit ang kasagutan ng Diyos. Amen po ba? Kaya kahit na 10 taong ka ng pray at walang kasagutan ng Diyos, walang tigil ka pa rin humihingi ng kasagutan sa iyong panalangin sa Panginoong Jesus. Amen? Pagpapakita, great is your faith. Kaya sa mga tumigil na, dinatamad-tamad ng dumadalo sa prayer meeting, at sasabihin ba, ba't ako dadalo ng prayer meeting? Sa lahat ng prayer ko, walang sinagot ang Diyos eh. Sasabihin ko lang, napakahina naman ang faith mo, kaya pala hindi tinutugon ni Lord eh. Si Lord minsan, tinitest ka lang. Amen? Sinusubukan ka lang ni Lord kung talaga bang seryoso ka sa hinihingi mo. Andyan ba kayo? Amen. Ngayon, sa wakas, verse 24, sumagot na si Jesus. Nagsalita na si Jesus. Kaya lang, yung sagot ni Jesus is outright rejection of the request of the woman. Outright rejection. Tinanggihan ni Jesus yung hinihingi ng babae. Tulungan mo ako. Ang aking anak ay malubhang may sakit. Anong sabi ni Jesus? Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Parang ganito, sorry, hindi ka Hudyo, Pilipino ka kasi. Kaya hindi ako pwedeng mangialam sa problema mo. Ikaw, makarinig ka ng ganung sagot ni Jesus. Sorry, pangu ka kasi. Pilipino, sorry, negrita ka eh. Hindi ka Hudyo. Sabi nito, sorry, ako'y sinugo lang, hindi sa lahat ng tao. Sabi ni Jesus, sinugo lang ako para sa Israel. Totoo ba yun? Yes, that's true. Kasi noong bago isilang si Jesus, ipinahayag na po ng anghel sa kanyang tatay-tatayan na si Joseph. Dahil si Jesus, di naman talaga anak ni Joseph eh. Dahil nung
ipaglihi ni Maria si Jesus. Hindi naman bunga ng pagtatalik nila ni Joseph yun eh. Ang sabi ng anghel sa kanya, kay Maria, lililiman ka ng Holy Spirit at ikaw ay maglilihi at magbubuntis ng isang lalaki. So, ang nagpabuntis kay Mary ay hindi tao. Ang Holy Spirit. Nagpunla ng binhi sa kanyang sinapupunan. At ang sabi ng anghel, ang pangalang itatawag mo sa kanya. Mateo 1:21 yan ha. Ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Anong kahulugan? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayang Israel sa kanilang mga kasalanan. Tama ang sinabi ni Jesus. Ako'y sinugo, hindi para sa mga Pilipino, hindi para sa mga Incheck, sa mga Hapon, sa mga Amerikano. Ako'y sinugo sa Israel lang. So yung babae, dapat tumahimik na, di ba? Dapat okay na. O hindi pala sinugo sa mga Kananeya eh. Lalo na, itong babaeng ito, worshiper dati ni Satan to. Hindi sinugo para sa iyo si Jesus. Pero makita ho natin dito, mga kapatid, nakita ko dito, lumapit pa rin yung babae. At lumuhod ito. At nagmakaawa sa Panginoon. Alam niyo po, ang ika-4 na katangian ng isang taong mayroong malaking pananampalataya sa Diyos na kahit hindi sinasagot, nire-reject ni Lord ang prayer mo, ikaw ay sumasamba pa rin sa Kanya. Piling mo, iniiwan ka na ni Lord. Mukhang, kamusta ka na, sister? Ito, parang hindi ko kasama si Lord. Parang ang layo ni Lord sa akin. Ang dami kong problema, parang nag-iisa lang ako sa problema ko. Ba't ka nasa church? Para sambahin siya. Wow! Bakit? Tingnan niyo, verse 24 tsaka verse 25. Anong sabi ni Jesus? Sumagot siya doon sa babae. Hindi ako sinugo sa'yo. Sinugo ako para sa mga Israelita. Hindi naman siya Israelita yung babae. Anong tugon ng babae? Lumapit. Lumapit pa yung babae kay Jesus. At saka lumuhod sa harapan ni Jesus. Sinamba pa si Jesus. Saan kayo makakita? Nireject ka na ni Jesus. Sinamba mo pa. Parang ganito. Saan kayo makakita na wala ka namang natatanggap na answered prayer na parang napapabayaan ka ng Diyos? Yan ang feeling mo. Pero, ba't nasa church ka pa rin? Ba't nagpupuri ka pa rin sa Kanya? Bakit ka pa rin nagkikinig ng Bible? Amen? Nagataas ka pa rin ng kamay sa Kanya? Bakit ka nagpupuri? Bakit ka sumasamba pa rin sa Kanya? Kasi yun po ay gawain ng isang taong napakalaki ng pananampalataya sa Diyos. Akala lang kasi natin, ang taong may malaking pananampalataya, yung taong pag nasa church, sumasamba sa Panginoon. Uy, laki ng faith nun. Hindi doon. Tanungin mo, anong pinagdadaanan niyan sa kanyang buhay? Ilang beses namatayan niyan ng kanyang mahal sa buhay? Katulad ito si Sister Marisa. Tayo ka nga, Sister Marisa Castro, Simangan ba yan? Sumilang. Okay. Yan. Magkasunod na namatay ang nanay at tatay niya. Nauna ang tatay, tapos ang nanay. Kamamatay lang din. Dapat kung kayo, mangyari sa inyo, wala muna kayo sa church. Sabi niyo, may katiwiran kayo, namatayan ako eh. Nagluluksa muna ako. Pero, nung last Sunday, Jewish New Year, present yan.
Sa bagay, pagka may mga ganun Jewish New Year, yung mga patay sa church, bumabangon uli eh. Dami nabubuhay eh. Pag tapos ng Jewish New Year, di mo na makita sa church. Kaya hanapin nyo yung katabi nyo dati, di nyo makita. Nung na Sunday, sino mga naging katabi ninyo? Wala na. Makikita nyo uli yun next year. Marami nabubuhay, ganun. Pag mayroon tayong isang activities, saka sila lumilitaw. Kaya ang tawag sa kanila ay yearly Christian. Lumilitaw lang sila pag may activities at may nabalitaang kainan. Kamayan mo, katabi mo, sabihin mo, tignan mo, kahit wala ngayong tayong Jewish New Year, nandiyan ka. Praise the Lord. Amen? Amen? Nakasimangot yung iba, sabi siguro, tinamaan nata ako Okay. So yun, si sister. Ang totoo, pagtayo ko sa harapan, hinanap ko agad ang Marisa Castro eh. Kasi bakit? Titignan ko kung talagang matibay ba ito, great faith ba itong babaeng ito. Dalawang sunod eh. Siyempre nga naman, mahal mo sa buhay yun. Kahit pa paano. Kasi bihira po yun. Pag, dito sa church, pag may namatayan, kadalasan absent sila buong family. Mga 1 buwan, hindi dadalo muna. Saka dadalo pagka na, Pero siya, kamamatay lang, nasa simbahan na agad. Bihira yun. Amen? Pero ikaw, kung namatay ka, sabi, wala ka sa simbahan. ang mahal mo sa buhay, dapat, yun ang, bago kayo mamatay nga pala, bilinan nyo yung mga mahal sa buhay. Di ba? Pag naghihingalo ka na, huwag nyong kalilimutan. Pag patay na ako at nakaburol, unahin nyo munang nasa church kayo. Hahanapin kayo ni Bishop. Amen? Mga kapatid? Yun. Kasi po, tignan nyo, yung babae, outrightly ni-reject siya ni Jesus. Ikaw reject ka ni Jesus, magtatampo ka, di ba? Yun nga lang, hindi ka makamayan ng usher. Nakagano ng kamay mo, tapos yung sa usher man, di sa'yo nakatingin, gumanong ka na. At di na nakakamayan kahit kailan. Tapos sabihin mo, masama na loob mo. Pag nasa lubungan yung si usher mo, si Shane Nicole Reyes, yung taong parang hindi ka nakamayan, iniiwasan mo ngayon si Shane Nicole. Kasi may tampo ka. Pero dito yung babae, sa halip, di ba, kung sinabi sa kanya na, ang totoo yung sabing, hindi ako sinugo para sa inyo Sinugo ko sa bansang Israel lang. Di ba? Rejection yun, para ka sinampal. Sa totoo lang, ikaw sabihan ka nun, para kang sinampal. 2 pisngi, pak! Anong gagawin mo? Di tatayo ka, aalis ka na, iwan mo na si Jesus. Kaya lang, grabe yung babae. Anong sabi ng verse 25? Ngunit. Yung ngunit Yun yung reaction. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumapit pa! Tinanggihan na nga, lumapit pa yung babae kay Jesus, harap-harapan, tapos lumuhod. At mamaya-maya ay nagmakaawa. Yung pagluhod ay simbolo ng pagsamba. Ibig sabihin, parang feeling mo na papabayaan ka ng Panginoon kasi ang dami mong problema, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka pa ng boyfriend, o nagka-boyfriend ka man, puro problema naman ang mga nararanasan ninyo. Ang dami mong pagsubok na nararanasan sa buhay, wala ka pang pera, malungkot na malungkot ka, pero hindi ka umalis sa harapan ng Panginoon. Nasa church ka pa din at sumasamba kay Lord. Anong tawag dyan? Oh woman, you have great faith. Ilan sa inyo rito, ang daming problema. Taas ang kamay ng maraming problema sa buhay. Hindi alam kung makakakain pa bukas. Pero nandito kayo sa gawain sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord.
ano ang verse 26. Ito pa ang tinugon ni Jesus. Tingnan nyo ha. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Tingnan nyo ha. Ano ang tinugon ng babae nung sabi ni Jesus, hindi ako sinugo sa inyo. Sa Israel lang ako sinugo. Ano ang tinugon ng babae? Lumuhod. Amen? Sinamba at nagmakaawa kay Jesus. Pero ano naman tinugon ni Jesus? Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Sino yung asong tinutukoy niya? Sino yung asong tinutukoy niya? Yung babae. Parang ang tingin, ibinaba ni Jesus yung babae, aso ka lang. Amen? Gusto mo ng pagkain, yung mga sinasawag na pagkain ng mga bata, yung mga bata, sa Israel yun eh. Tapos, yung pagkain para sa kanila, yung blessing para sa Israel, gusto mong kunin. Hindi, para doon lang yan sa mga bata at hindi sa mga aso. Grabe, matindi po yung, alam nyo, pag mineditate nyo yan, ibang dating ho nun. Parang sinasabing, wala ang pag-asa makakakuha sa akin ng pagpapala. Humingi ka ng tulong, no way. Parang ganun. Kung gagamitin natin in layman's language, no way. Gusto mo ng tulong? No way. Pero, eto, nakipagdebate ang babae. Grabe pala ang isang tao pag may malaking pananampalataya, nakikipagdebate sa Panginoon. Alam niyo po ba, tinalo ng babae sa debate ang Panginoong Jesus. Si Lord sumuko, kaya nasabi ni Jesus doon sa babae, ang laki ng faith mo. Parang ganito, tinalo mo ko sa debate ah. Ibang klase ka mga tuwiran, ganyan pala ang may great faith. Bakit? Ano ba kapatid ang pangangatwiran ng babae? Verse 27. Sa verse 27, basahin ng lahat ng babae tumayo. Lahat ng babae. All girls, please stand up. Okay. Basahin natin yung verse 27 lang ha. Okay, 1, 2, 3. Amen. Opo na po kayo lahat. Ang ganda ng tugon ng babae. Di ba sabi ni Jesus, yung tinapay ay para sa mga anak lang, para sa Israel lang. Hindi ibinibigay sa mga aso, sa mga hindi lahi ng Israel. Pero ano ang sabi ng babae? Totoo po yan. Pero, wag niyong kalilimutan, ito, dinagdag ko lang. Huwag niyong kalilimutan, ang mga aso man po ay nakakakain ng mumu. May mga mumong maliliit na nalalaglag mula sa tinapay, buhat doon sa hapag o table. Amen? Ng mga anak. Nako, anong sabi ni Jesus? Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Bakit? Ano ba yung tinugon ni Jesus na yan? Ayan. Ang sarap i-meditate po niyan. Sa meditation ko po, ito po ang Perdis translation. Perdibagas translation. Parang sinasabi ng babae. Totoo po yan. Pero alam niyo po, ang pagkakilala ko ay ganito. Ang Diyos ay mapagbigay pa rin ng tulong kahit sa mga taong hindi karapat-dapat. Kasi aso nga, hindi sila karapat-dapat. Pero sabi niya, may mga nahuhulog pa rin po na mumu. Buwag doon sa tinapay ng mga anak. Kaya nang minemeditate ko yan, ang interpretation ko dan ay parang sinasabi niya, totoo po yan. Pero naniniwala din po ako na ang Diyos ay mapagbigay ng tulong maging sa mga taong hindi karapat-dapat. Kaya napasigaw si Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Bakit ko nasabi napasigaw siya? Tignan niyo yung exclamation point. Huwag mong babasahin yan na
Sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Pag may exclamation point, Ginang! Ganyan. Napakalaki ng iyong pananampalataya! Pak! Amen po ba? Sabi, bibigyan mo siya ng expression, ng emotion. May emotion. Pagka nagkaroon ng exclamation point, may emotion yun. Napakalaki ng iyong pananampalataya. Grabe si Jesus. Amen, mga kapatid. At dito nakita ko na ang babae ay hindi sumuko, sa halip siya, kapatid, ay nakipaglaban ng kanyang karapatan sa Panginoon. Ang babae ay persistent, unwavering, napakatindi ng kanyang tenacity. Wow! Great is your faith. Be it done for you as you desire. At sa English, sa verse 28, and her daughter was healed instantly. At dito na, kapatid, pumasok yung instant miracle. Wala yung anak niya sa harapan nila. Pero at that moment, her daughter was healed. Grabe. Ang tindi. Marami ka bang pinagdadaanan na problema sa buhay mo? Pwedeng sakit, pwedeng karamdaman, pwedeng pangangailangan, pwedeng problema sa relationship, problema sa trabaho. Ang daming pinagdadaanan mong problema sa school, problema sa career, iba't ibang uri ng problema. Emotional problem, mental problem. Marami kang problem pinagdadaanan sa buhay. But if you want to receive instant answer from God, show kung gaano kalaki ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Tandaan nyo, kapatid, yun yung halimbawa ng unwavering faith. Isang faith na hindi sumusuko. Lumalaban na pananampalataya. Kahit tapos na ang selebrasyon ng Jewish New Year, babalik at babalik ka pa rin sa church para luwalhatiin ang Panginoon. Kamayan mo ang katabi mo, sabi mo, praise the Lord. You show your great faith today. Amen? Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Thank you.